Usap po natin si Representative Bong Suntay ng Quezon City 4th District. Magandang umaga po, Congressman Suntay. Hi Angel, good morning. Magandang umaga sa iyo. Apo Kong, marami po ang nag-init ang ulo dahil po doon sa payag niyo po kay Ann Curtis. Ano po ba, bakit niyo po ba nasabi yun at the first place? Angel, unang-una, that was not an actual situation. That was a fictitious scenario that I used as an analogy, which was taken out of context, which is, yun naman yung point na gusto kong i-drive, kaya binigay ko yung analogy na yon. It was during the impeachment hearing ni VP Sara, and part of the allegations against her was yung violent thoughts niya, intention and desire against PBBM. Ang punto ko doon, nung pinag-uusapan yon, sabi ko, desires and imagination without an overt act is not an impeachable offense. So nagbigay lang ako ng senaryo, which was purely taken out of context. In fact, kung babasahin mo yung statement, there was nothing malicious. Sinabi ko, may desire sa akin na nag-init. Pero na-imagine ko kung ano yung pwedeng mangyari. Pero hanggang imagination na lang yon. Hindi naman ako siguro pwedeng idemanda for imagining. It is subject to various interpretations, I know. Kung may nag-interpret maliciously, I am sorry. Diba? Na gano'n. But that was not the intention. My intention was, there are a lot of statements which are being taken out of context, and not all statements should be interpreted or concluded without taking consideration of the actual contents, yung kabuuan nung salaysay. And yung another point ko doon that I wanted to drive at was there can be no crime or an impeachable offense without an overt action. Pero siguro dahil nga may mga sensitivities tayong tinamaan, that was not the intent na tamaan yung sensitivities na yon. Alam mo, ang nalulungkot nga ako dahil imbis na yung punto na gusto kong ipalabas, ang nabigyan ng pansin yung si Ann Curtis. Pero kung paano nyo kasi masasabi na parang hindi po sexual ang inyong pahayag? Yung nabanggit nyo po yung desire tsaka yung parang pag-i-imagine na mangyayari ganito po. May desire. Ano ibig sabihin ng desire? Nagka-crush ako sa kanya dahil ang ganda-ganda pala niya. Na-imagine ko na girlfriend ko siya. Pero may asawa ako eh. Pwede ba akong kasuhan ng bigamy? Pagkadilagyan ko ng actual konteksto ko. Pero siyempre, iba yung Ang sinasabi ko lang, kasi ang ginamit rin dun sa impeachment complaint, yung desire at imagination na statement ni VP Sara. Kaya inulit ko lang yung dalawang words na yon. Opo. Pero, but like what I'm saying, Angel, that there was no malice in issuing that statement. If some people believe that it was done in bad taste, that was not the intention. Pero kung sa tingin niyo po ba angkop yung ganitong uri po ng kwento, especially sa isa pong House Committee hearing, lalo na po ngayon International Women's Month? Well, alam mo, sabi ko nga, maybe it was a bad choice of analogy, but I had to look for analogy which would drive a point. Sometimes when you try to make a point, you should be willing to take a hit. At ito siguro yung hit sa akin o yung tama ko that may mga nag-react that way. Ano mo, ang nakakalungkot nga, isipin mo this shows yung situation dito sa ating bansa at ang predisposition ng mga Pilipino. Ang dami nating problema. Mag-iisang taon na yung aligasyon tungkol dun sa mga ghost projects. Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan, wala pang nakukulong. May hidwaan ngayon sa Iran. So definitely, mararamdaman na natin today and in the coming days yung pagtaas ng presyo ng langis. Merong impeachment complaint na hinain, not only against the Vice President, but pati against the President.
dami nating problema. Pero imbis na mag-focus dun sa problema, mas interesado yung mga tao dun sa dun sa analogy na binigay ko. Which is, alam mo, nakakalungkot na sitwasyon. And I feel, di ba, madaming mas importanteng bigyan ng pansin. As I mentioned, hindi natin masisi yung mga tao if yun yung gusto nilang pansinin and yun yung conclusion na gusto nilang paniwalaan. Opo, kung sabi mo nga kanina, hindi na natin masisi yung mga tao kung bakit po kayo parang, oo, yung ganito po yung nararamdaman. Kasi sabi nga nila, kung ikaw po ay isang tatay, ikaw po ay isang ama, eh di ba syempre kung ikaw parang ayaw mo rin naman yun masabi sa iyong anak na babae. Yeah, but like what I said, it depends on how you read the context of the statement. Kaya nga, wala naman sinabi dun sa statement na yun na nag-desire ako na ganito yung mangyari o there was a description kung ano yung na-imagine ko. Di ba? So, kung makikita mo, if you do not put malice in that statement, then you will not conclude negatively. But as I mentioned, hindi natin kontrolado yung conclusion na maaaring gawin ng mga tao. And it is the same point that I want to make dito doon sa nangyayaring impeachment hearing. Opo. That some statements of the Vice President are being used out of context and are being used as an allegation as a basis for the impeachment complaint. Kung willing po ba kayo mag-public apology? Kasi nga po sabi din po ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, dapat po humingi po kayo ng sorry. Actually, kanina doon sa The Spoke, sinabi ko na yan. Nasabi ko nga, doon sa mga nasaktan, doon sa statement, I apologize. That is not the intention of the analogy. How about kay Miss Ann Curtis? Kayo po ba ay magpa-personal na apology, Kong? Kay Miss Ann Curtis, kung nasaktan siya doon sa sinabi, there was no malice meant in the statement. Pero isa rin yung totoo. In fact, gaya lang sinabi ko, it was a fictitious situation. Isa lang doon ang totoo sa sinabi ko about her, na talagang ang ganda-ganda niya. Napanood ko siya sa TV. Di ba may pelikula siya ngayon? Opo. Pero kung bilang isang mambabatas, paano nyo nga po maipapakita, no? Na ginagalang nyo po ang dignidad ng mga kababaihan, especially nga po ngayong Women's Month. In fact, wala naman akong history na hindi paggalang sa mga kababaihan. Diba? Madami nga akong pinaplano sa distrito ko para sa Women's Month. In fact, sinimulan na namin yun yung mga missions namin for yung the women in my district. As I mentioned, the statement was purely taken out of context at syempre siguro ini-enjoy ng mga ibang tao, pinagdidiskitahan. But the thing is, ganun talaga and we not fault them kung ganun yung iniisip nila. Opo, at nag-e-enjoy silang yun ng pag-usapan. Opo, meron po ba kayong natutunang leksyon dito po sa insidenteng ito, Kong? Siguro yung next time we will be more careful with the analogies that we make because of the sensitivities ng mga ibang taong ng mga taong pwedeng tamaan. Like what I said, hindi natin kontrolado yung mga interpretasyon na maaari nilang gawin. But I stand by the fact that and my point that statements are taken out of context. And yun ang punto na gusto kong i-drive. Nangyari kay VP Sara, nangyari rin sa akin. Then it goes to show na totoo na yun ang nangyayari. Sa tingin niyo po ba makakaapekto po ito sa inyong kredibilidad bilang isang mambabatas? Alam mo naman, I think actions would best show your credibility, not the words. Madali magsalita but it's the actions. I've been a public servant since 1998 and I believe, kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako because of my actions. Since 1998, walang kontrobersya, walang graft and corruption at walang anomalya na erase against me. Siguro po, panghuli po, kung mensahe na lamang po sa publiko, especially sa mga na-offend niyo po na mga kababaihan. Of course, pagdating kay kay Miss Ann Curtis, like what I said, there was no malice intent, and if there were malice concluded or deduced from that statement,
I would like to apologize to her. But kagaya ng sinabi ko, I firmly stand on what I said na ang ganda-ganda niya. Yun lang ang totoo. But the situation was purely a fictitious situation. Hindi naman totoo yung sitwasyon na yun. It was the analogy, a scenario that I came up to make that analogy, to make that point. Okay, with that, Kong, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Thank you very much. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan.